Tawagin niyo na lang po akong Yasi. Naniniwala po ba kayo sa kasabihang looks can be deceiving? May mga bagay o tao na kadalasan na ipagkakamali natin na maganda o mabuti base sa maganda niyang panlabas na anyo. Meron din naman na madali nating nahusgahan na masama dahil lang nakikita natin agad ay ang hindi kaaya-ayang itsura nila. Tungkol po dyan ang naging karanasan ko noong kabataan ko na gusto kong i-share sa inyo. Since elementary days ay aminado po isa akong bully. Nag-iisa lang po akong anak at siguro sa sobrang pagmamahal sa akin ng parents ko kaya na-spoiled nila ako at nagawang konsintihin ang pagiging bully ko. Nasa huling taon na ako ng elementary noon nang mag-transfer sa school namin si Siana, yung pinaka-paborito kong ibuli. Galing sila ng pamilya niya sa Pinatubo. Hindi naman siya yung tipo ng native na Aita. Medyo mapusyaw ang kulay niya at hindi kulot ang buhok na kagaya ng tipikal na Aita. Tahimik at mahiyain si Siana. Lagi lang nakaupo sa isang sulok. Pero hindi ko alam kung bakit pagkakita ko pa lang sa kanya ay mainit na agad ang dugo ko. Kahit wala naman siyang ginagawang masama sa akin o kahit na kanino. Sadyang salbahe lang siguro talaga ako nung mga panahon na yon. Kung ano-ano ang itinatawag ko sa kanya. May siyanang bulag kasi bulag na luwa ang isang mata niya. May iniluwa ng bulkan at anak ng mangkukulam. Nung umattend kasi ng meeting yung mama niya ay napagkatuwaan namin ng mga kaklase ko dahil sa anyo nitong mukhang mangkukulam talaga. Sa lahat ng pang-aalas ka namin na yun kay Siana, ni minsan ay hindi siya umalma o kumibuman lang kaya parang mas na-challenge ako sa kanya. Naiinis akong makita na parang unbothered siya sa lahat ng ginagawa ko sa kanya. Hindi siya naapektuhan. Katunayan ay consistent pa siya sa top 1. Kaya lalo akong nanggigigil sa kanya. Hindi ako makapayag na siya lang ang nakatalo sa akin. Kaya isang araw, pinagplanuhan namin siya ng mga tagasunod ko. Hinaluan namin ng likidong pampadumi yung inumin niya. Sigurado akong magtatai siya at hindi makakapasok kinabukasan. May exam kami noon at alam ko kung gaano kahigpit si Ma'am Angela pagdating sa exam. Kinabukasan, kampante ako na hindi siya makakapasok at makakapag-take ng exam. Pero laking gulat ko nang datnan ko na siya sa classroom. Parang wala siyang iniinda. Maya-maya, sunod-sunod kaming napatakbo sa CR ng mga tropa ko. Kami yung nag-LBM. Galit na galit ako noon. Napilitan kaming magsiuwi dahil di namin napigilang mapadumi sa palda. Mula noon ipinagkalat ko na mangkukulam talaga silang mag-ina. Pero hindi talaga ako makapayag na naisahan niya kami. Sobra na yung gigil ko noon at gusto ko talagang makaganti. Kaya inabangan uli namin siya sa Pilapil. Inutusan ko yung mga kasama ko na bugbugin si Siana. Tapos ay ginupit-gupit ko ang buhok niya. Pero hindi ko akalaing lalaban si Siana. Nagpambuno kami at nag-agawan sa gunting hanggang sa aksidenteng matusok ko siya sa kabilang mata. Nagtatarang sa sakit si Siana at nagsisigaw. Nataranta naman kami nang makita naming dumudugo na ang mata niya. Kaya kakaripas na sana kami ng takbo nang magulat kami sa biglang pagsulpot sa harap namin ni Ma'am Angela. Yung maamo at malaanghel na mukha ni Ma'am Angela ay nagbago. Madilim na madilim ang mukha niya at nalilisik sa galit ang mata. Noon lang namin nakitang nagalit ng ganoon si Ma'am. Walang salitang dinuro niya kami isa-isa bago inalalayan si Siana palayo doon. Kinabukasan, hinagimbal na lang ako nang hindi ko halos maidilat ang mata ko sa sobrang sakit. Walang tigil ang pagluha ko ng dugo.
Dinala ako ni mama sa ospital. Mabuti at naagapan. Pero lumabo ang mata ko. Ang mga kasama ko naman ay bigla na lang nakauka-uka at nalugas ang mga buhok. Kumbinsido kami na kinulam talaga kami ng mama ni Shana. Kaya galit na sinugod sila ni mama. Pero wala siyang mahanap na ebidensya. Tapos ay inireklamo pa kami mismo ni Ma'am Angela sa principal at nirecommend na ma-expel sa school. Nakiusap kami kay Ma'am Angela pero ayaw niyang pumayag hanggat hindi ako humihingi ng tawad kay Siana. Sa pag-uusap namin ay aksidenteng nailaglag ni Ma'am ang wedding ring niya. Alam kong importante yun sa kanya kaya naisipan kong ibalik yun. Baka sakaling makapuntos ako. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero wala akong makitang tao. Naramdaman ko na may tao sa isa sa mga kwarto doon. May nakita kasi akong usok at liwanag. Dala ng kuryosidad ay lumapit ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. At nagimbal ako sa natuklasan ko. Base sa mga picture naming nakadikit sa dingding, sa mga kandilang nakasinde sa loob ng kwarto, at sa hawak niyang manikang basahan na isa-isa niyang binubunot ang buhok, ay nalaman kong si Ma'am Angela pala ang totoong kumukulam sa amin at hindi ang mama ni Siana. Hindi ako makapaniwala. Walang-wala sa itsura niya na kaya niyang gumawa ng ganoon. Sinong mag-aakala na sa likod pala ng malaanghel at maamong muka ay nakatago ang isang malupit na mangkukulam. Sa takot ay hindi ko ipinaalam kay Ma'am na natuklasan ko ang lihim niya. Humingi ako ng tawad sa kanila ni Siana at hinayaan naman niya akong makagraduate ng elementary. Isang pagbati po sa ating mga minamahal na kapasta. Tawagin niyo na lang po akong Mercy. Year 2021, nang magsimula akong makinig ng mga horror story sa channel na to. At yun din po yung taon kung kailan nakaranas kami ng isang hindi magandang pangyayari. Hindi namin akalain na maka-encounter kami ng isang taong maitim ang budhi. Sa kabila ng ginawang pagtulong ng mama ko sa kanya, ay nagawa pa niyang ipahamak ito. Tatlo po kaming magkakapatid na maagang naulila sa ama. Magmula noon ay mag-isa na kaming itinaguyod ni mama sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa palengke. May maliit po kaming pwesto doon. Isang araw, may dumating sa pwesto namin na matandang babae. Pinapunta daw siya doon ni mama para tulungang makuha ang pwesto sa tabi namin. Nagulat ako kasi ang pagkakaalam ko ay inaabangan din ni mama yon para pwestuhan naman namin ng mga prutas. Pero naawa daw siya doon sa matanda na bago pa lang niya nakilala. Nasunugan daw at gusto uling magsimula kaya nagpaubaya na lang siya. Wala akong nagawa kasi ganun talaga ang mama ko, mapagbigay. Sa mga unang araw pa lang ng pagsisimula ni Aling Eva ay hindi ko na nagustuhan ang estilo niya sa pagtitinda. Una, lagi siyang nakamasid sa bawat kilos namin. Sa tuwing mapapatingin ako sa kanya ay nakikita kong nakatutok ang mata niya sa mga paninda namin. Hindi ko alam kung bakit parang bantay-bantay niya kami. Sa tuwing may mga bumibili sa amin, lalo na pag nilampasan siya, ay nahuhuli kong umiismid at umiirap siya. Sinabi ko yun kay mama, pero sabi niya, wag ko na daw pansinin at baka ganoon lang talaga siya. Nakinig ako kay mama, pero nakakapika na talaga, lalo na nung harap-harapan niyang inaagaw ang mga namimili sa amin, maging yung mga suki namin, na mabuti na lang at hindi nagpapadala sa kanya. Noon parang hindi na din nagugustuhan ni mama ang ginagawa niya kasi nakarating kay mama na sinisiraan na siya ni Aling Eva sa
sa mga kapwa namin tindera doon. Sa tagal na naming nagtitinda doon ay noon lang may gumawa sa amin ng ganoon. At yung tao pang tinulungan niya. Kaya kinausap siya ng maayos ni Mama at tinanong kung bakit niya ginagawa yun. Pero sa halip ay minasama yun ni Aling Eva at inaway pa si Mama. Pinili na lang ni Mama na huwag patulan. Tutal ay patuloy naman ang magandang blessing sa amin. Lalo pang dumadami ang mga suki namin at lumalakas ang benta. Pero magmula din nung engkwentro ni Mama at Aling Eva ay may napansin akong mga pagbabago kay Mama. Naging malituhin at makakalimutin siya. Para siyang lutang at wala sa focus. Kundi nagkakamali sa pagsusukli ay natatangayan naman kami ng paninda ng mga mapagsamantala. Madalas ding sumasakit ng matindi ang ulo niya. Dahilan para hindi siya makapagkatulog. Dahil din siguro doon, kaya naging mainitin ang ulo niya at maiksi ang pasensya. Palagi niya tuloy na susungitan ang mga mamimili namin hanggang sa may nakaaway na siya. Napansin iyon ng mga kapwa namin tindera at suki. Ang laki daw ng ipinagbago ni Mama. Malayo sa dating ugali niya na mabait at malambing. Nag-aalala na ako kasi unti-unti nang nawawala ang mga suki namin. Naglilipatan na sila kay Aling Eva na napansin kong laging nakangisi ng nakakaloko sa amin. Lalo na pag nakikita niya si Mama sa hindi magandang eksena. Pero higit ang pag-aalala ko kay Mama dahil may mga pagkakataong bumubulong-bulong siya na tila may kinakausap kahit wala naman. Hindi ko na nga muna siya pinapapunta sa palengke para makapagpahinga na lang siya kung ano man ang ikinaka-stress niya. Isang beses, pinilit ko siyang magpatingin sa doktor pero nagalit pa siya sa akin. Hanggang isang araw, kinausap ako ng isang matandang lalaki na matagal na naming suki. Sabi niya, may sakay daw si Mama. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin nun. Pero pinayuhan niya ako na mas mabuting ipatingin ko si Mama sa isang albularyo. Dati raw siyang albularyo, kaya alam niya na may sumasalbahe kay Mama. Kaya lang ay matanda na siya at matagal na siyang hindi nanggagamot. Ipinasa niya kami sa kaibigan niyang albularyo din. Mas magaling daw yon sa kanya at aktibo pa. Inuwi ko muna sa bahay ang mga paninda namin para doon muna itinda ng mga nakababata kong kapatid. Inasikaso ko muna ang pagpapagamot kay Mama. At tama nga yung matandang suki namin na may nagmalipad hangin nga kay Mama. Hindi nakamamatay pero target na sirain ang isip ni Mama. Kinontra yon ng albularyo at pinagaling niya si Mama. Galit na galit ako nang makumpirma ko ang hinala ko na si Aling Eva nga ang may kagagawan nun. Dahil sa matinding inggit niya kay Mama. Kaya kahit alam kong tututol si Mama, ay pumayag akong balikan ng albularyo si Aling Eva. Makabawi man lang sa ginawa niyang pamimerwisyo sa amin. Hindi ko alam kung paano niya ginawa, pero pinalanta niya ang lahat ng gulay na paninda ni Aling Eva. Nagkalugi-lugi ito hanggang sa hindi na makabawi at tuluyan ng umalis sa pwesto. Pwede ko sigurong sabihin na relihiyosa ako dahil mula pagkabata ay aktibo ako sa mga ganap ng simbahan. Marami akong religious activities na kinaaniban. Dahil sa mga kinamulatan kong yun, kaya hindi ako naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Kahit nga nakakita na ako ng aktwal na panggagamot sa sinabing nakukulam, ay hindi pa din ako naniniwala. Pero nagbago po ang pananaw ko nang mismong ako na ang makaranas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Juliet. Bunso ako sa 5 magkakapatid
Lumaki kami sa hirap ng buhay. Solo kaming itinaguyod ng tatay namin dahil maaga kaming naulila sa ina. Pero kahit ganun, hindi naman nagkulang si Papa sa paggabay at pagmamahal sa amin. Busog kami sa mga pangaral. Sadya lang sigurong baliko ang utak ng isa sa mga kapatid ko, kaya mas pinili niya ang komplikadong buhay. Tapos isisisi niya sa iba ang nangyaring kamalasan sa kanila. Itago na lang natin sa pangalang Lucy. Itong kapatid na tinutukoy ko. Bata pa lang ay sadyang pasaway na siya. Ako ang bunso, pero siya ang spoiled at pinakasakit din ng ulo. Mula nang isilang siya hanggang sa lumaki at magkapamilya, puro perwisyo at pasakit ang dala sa amin. Hanggang sa kamatayan na nga ng magulang namin ang pamemerwisyo niya. Nagkandamala siya sa buhay, sa sariling kagagawan din niya. Pero ang masakit, hindi siya ang nagdurusa, kundi kami. Kami ang nagpapasan ng responsibilidad na dapat ay sa kanya. Katwiran niya, damay-damay na. Hindi daw pwedeng siya lang at hindi ko po yun maintindihan. Hanggang sa sinawaan na ako. Gusto ko ng tahimik na buhay kasama ang pamilya ko. Kaya inilayo ko ang sarili ko sa kanya. Tumutulong pa din ako sa pamilya niya, lalo sa mga anak niya, sa abot ng makakaya ko. Pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na makalapit pa sa akin. Ilang linggo mula nang huli kaming magtalo dahil sa panunumbat niyang hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi ko na siya pinagkikibo. Kahit magkasalubong kami sa daan ay parang wala akong nakikita. Simula ng pangyayaring yun, unti-unti akong nakaramdam ng panghihina. Parang lagi akong hapong-hapo kahit wala naman akong mabibigat na trabaho. Nagsimula din akong hindi mapagkatulog. Lumabas ang anxiety ko. Sabi ng doktor, sobrang stress. Nagpahinga ako, nag-relax. Umiwas ako sa mga nakaka-stress sa akin. Pero mas lumala pa. Nagsimula akong makaramdam ng matitinding pananakit ng ulo at tiyan. Nagpabalik-balik ako sa doktor. Dumaan sa iba't ibang laboratory test. Pero walang maibigay na findings ang mga doktor, kundi stress lang daw. Patuloy sa panghihina ang katawan ko. Nawalan ako ng silbi dahil palagi na lang ako nakahiga. Kapag tumatayo ako, ay nawawalan ako ng balanse at natutumba. Hanggang sa dinala ako ng asawa at anak ko sa ospital. Pero kung kailan naman ako na-admit, ay saka mas lumala pa ang kondisyon ko. Hindi ko na kasi talaga kayang kumain dahil isinusuka ko din. At kahit anong gawin ko, nakadilat lang ang mata ko sa buong magdamag. Ang laki na din ng inihulog ng katawan ko. Pero ang mas nagpapahirap ng husto sa akin ay yung matinding pananakit ng ulo ko at tiyan ko. Yung ulo ko parang tinutusok-tusok ng kung ano, habang yung tiyan ko naman parang pinipilipit. Sa lahat ng paghihirap ko na yon, walang maibigay na sagot sa akin ng lahat ng ospital na pinuntahan namin. Gusto ko nang sumuko noon dahil wala na kaming pera. Naubos na yung ipon namin. Pati yung para sana sa sisimulan naming maliit na negosyo, nagamit na din namin. Hanggang sa isang araw, may tiyahin ako na dumalaw. Titig na titig siya sa akin. Sabi niya, mauubos lang daw kami pero hindi ako gagaling dahil hindi doktor ang kailangan ko. Albularyo daw ang makakagaling sa akin dahil kinukulam daw ako. Hindi ako naniwala. Hindi ka ako totoo ang kulam at wala naman akong ibang kaaway na pwedeng gumawa sa akin nun. Pero sabi ng tiyahin ko ay huwag akong pakasiguro. Matagal-tagal pa din akong naghirap bago nila ako nakumbinsi na magpatingin sa isang albularyo. Iyon yung time na nawawalan na ako ng pag-asa. Pero bago niya ako gamutin, siniguro ng albularyo na buo ang paniniwala ko sa kanya
at sa Panginoon na siya daw ang magbibigay ng lakas at gabay sa kanya para malabanan ang kulam na ginawa sa akin. Noon ko na-realize na relihiyosa akong naturingan pero hindi ako madasalin at may mga pagkakataon pa lang nakakalimot talaga ako sa Panginoon. Tumagal din ng ilang araw ang panggagamot sa akin ng albularyo dahil iniingatan daw niya na maibalik agad iyon sa gumawa sa akin noon. Nagtaka ako sa sinabi niya. Nang tuluyan akong gumaling ay sa kanya sinabi ang dahilan kung bakit kailangan muna niya ang pagpayag ko bago niya balikan ang nagpakulam sa akin. Dahil ang gumawa pala nun ay walang iba kundi ang kapatid kong si Lucy. Naiyak ako kasi hindi ko akalain na dahil lang sa inggit at matinding galit ay kaya niyang magpahirap at pumatay ng sariling kapatid. Tumanggi ako sa gusto ng albularyo. Ipagpapasa Diyos ko na lang kako ang lahat. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din maayos ang relasyon naming magkapatid. Hahayaan ko na lang siguro na Diyos ang gumawa ng paraan para magkaayos kami. Magandang gabi o araw po sa lahat ng taga-subaybay o kung anumang oras po kayo nakakapakinig sa channel na to. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ko kung saan may natuklasan ako sa pagkatao ko na ni sa hinaharap ay hindi ko inakalang magagawa ko. Magtatago po ako sa pangalang Fiona. 31 years old na po ako. Dalaga. At sa kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang isang kitchen staff sa isang 3-star hotel. Ang kinagisnan kong pamilya ay tubong Bacolod pero lumaki at nagkaisip ako sa Cebu. Nag-iisang anak lang po ako kaya masasabi kong naibigay naman sa akin ng magulang ko ang lahat ng mga pangangailangan ko, lalo na ng pagmamahal. Napakabait po nila. Wala akong masabi kundi napakaswerte ko sa pagkakaroon ng mga magulang na kagaya nila. Suportado nila ako sa lahat ng bagay na naisin ko basta hindi makakasama sa akin. Hanggang sa pakikipag-boyfriend ko nung dumating na ako sa college, nandyan lang sila sa tabi. Katuwiran nila kung sinong mahal ko at kung saan ako masaya, doon ako. Pero sa pangalawang naging boyfriend ko, si John Vic, medyo nagpapaalala si Papa na kung pwede ay kilalanin ko daw munang mabuti bago ko siya sagutin. Parang may nakita yata siyang hindi maganda sa kanya, kaya sa unang pagkakataon ay hindi nila ako sinuportahan. Pero hindi ako nakinig. Matagal na kasi akong may pagtingin kay John Vic, kaya nung ligawan niya ako ay hindi ko na pinatagal pa sa takot na magbago ang isip niya. Naging maayos naman ang relasyon namin sa una. Pinatunayan namin sa magulang ko na karapat-dapat siya sa pagmamahal ko. Mabait siya at talagang ipinaparamdam niyang mahal niya ako. Kaya naman lalong lumalim yung nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nahulog na pala ako sa kanya. At dumating sa puntong ibinigay ko na sa kanya lahat-lahat ng meron ako. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ay hindi ko napapansin na inaabuso at niloloko na pala niya ako. Hindi ko din kasi pinapansin ang mga babala nila Papa dahil tanging sa kanya na lang ako nakapokus nun. Hanggang sa nabuntis ako at nung hindi niya pinanagutan ay noon ko natuklasan na dahil lang sa isang pustahan kaya niya ako niligawan. Peke ang lahat ng kabaitan at pagmamahal na ipinakita niya sa akin dahil lang sa perang makukuha niya sa pustahan nila ng tropa niya. Kaya daw pinatulan niya ako. Ang totoo, may girlfriend talaga siya at magkasabwat din sila sa panluloko sa akin. Dalawa silang nakikinabang sa perang nahothot sa akin ni John Vic. Sa nalaman ko ay wala na akong ibang naramdaman noon
kundi matinding puot. Hiyang-hiya ako sa magulang ko na hindi nagkulang ng paalala sa akin. Pero binaliwala ko lang. Wala na akong mukhang maiharap sa kanila, lalo't buntis pa ako noon. Sa galit ko, isang gabing nagmumukmuk ako sa kwarto ay kinuha ko ang litrato ni John Vic at nung girlfriend niya. May isang nagmamalasakit na nagbigay sa akin noon, kaya natuklasan ko ang totoo. Sa tindi ng galit ko ay kumuha ako ng gunting at tila wala sa sariling hiniwa ko ang mga mukha nila sa litrato. Naglalatang ang matinding puot ko sa dibdib at halos dumugo ang labi ko sa mariing pagkakalapat ng ngipin ko doon. Habang ginagawa ko yun ay sigirin ang patak ng luha ko sa litrato nila. Pero bigla akong natigilan nang may mapansin akong tila itim na usok na pumapalibot sa akin. Nang tumigil ako sa ginagawa ko ay unti-unti ding nawala ang usok. Kinabukasan nagimbal ako nang mabalitaan kong isinugod sa ospital si John Vic at yung girlfriend niya. Bigla na lang daw nagkaroon ng mga hiwa sa muka yung dalawa. Lalo akong nasyak nung maalala ko yung ginawa ko sa picture nila nung gabi. Hindi ko alam kung paano pero ramdam ko na may koneksyon yon sa nangyari sa kanila. Takot na takot ako kaya sinabi ko yon kina mama. Nagkatinginan sila at mas nabigla ako sa ipinagtapat nila. Hindi raw ako tunay na anak ng mama ko. Anak daw ako ni Papa sa isang babaeng malaki ang pagkakagusto sa kanya. Ginayuma daw siya noon at inagaw kay mama. Nagsama sila nang wala siya sa katinuan hanggang sa maipanganak nga ako. Ginawa daw ni mama ang lahat para mawala ang bisa ng gayuma. At nang bumalik sa wisyo si Papa ay tumakas siya at tinangay niya ako. Kaya kami napunta sa Cebu para pagtaguan yung babae. Pero makalipas daw ang ilang taon ay nabalitaan nilang namatay na ito. Isang mangkukulam daw ang babaeng yun na tunay kong nanay. At malamang daw ay naman ako ang kaalaman niyang yun. Yung matinding pagkapuot ko daw siguro ang nagpalabas sa kakayahan kong makapangulam. Kaya nasaktan ko nang hindi sinasadya sina John Vic. Halos matulala ako sa natuklasan ko sa pagkatao ko. Dinala ako nila mama sa isang albularyo. Sa pakiusap ko na din. Nagpatulong ako na mawala ang kakayahan kong yon dahil hindi ko gustong makapaminsala ng ibang tao. Sinasadya man o hindi. Naipagamot ko naman ng lihim sina John Vic. Pero mula noon ay lumayo na ako sa kanila at wala nang balita. Magandang gabi po. Ako po si Helen. Hindi po sa akin nangyari itong ibabahagi kong kwento. Pero saksi po ako at ang ilang kasama ko sa mga pangyayari. Tungkol po ito doon sa programa ng gobyerno na tinatawag na TUPAD. Ito po yung magwawalis ka sa komunidad ng 10 araw at sasahod ka ng katumbas ng minimum wage. Marami pong mga kapos ang kita at mga may bahay na kagaya ko ang nangangarap na mapasali sa programang ito. Biro nga ng mga pinalad na makasama natupad na daw ang pangarap nilang makasali sa TUPAD at kabilang po ako doon. Nito lang nakalipas na buwan ay swerteng napasama ako sa magwawalis. Malaking tulong na din yon para sa kagaya kong hirap sa buhay. 10 kami sa isang grupo at ako ang ginawang leader ng taga-Dole. Magkakabarangay kami pero doon lang din kami nagkakilala ng mga kamiyembro ko. Sa bawat araw ay may isang area na naka-assign sa amin para walisan. Day 1 ng pagwawalis namin, doon kami na-assign sa eskinita kung saan nakatira ang isang miyembro ko na si Ate Esther. 7:00 pa lang ng umaga
ay nagsimula na kaming magwalis. Suot ang mga uniform namin. Dahil maliit lang naman ang lugar at 10 kaming nagwawalis, wala pang 1 oras ay nawalisan na namin ang buong area. Pero dahil hanggang alas 11 pa ng tanghali ang tapos namin, ay lilibutin at wawalisin pa uli namin yon ng makailang ulit. Huminto lang muna kami saglit noon para uminom ng tubig dahil medyo mainit na din ng mga oras na yon. At paalis na nga sana kami ulit para magwalis nang mula sa isang bahay doon ay lumabas ang isang matandang babaeng nakasimangot, sabay buhos sa harap namin ng isang sakong basura. Walisan daw namin yon kung ayaw naming ma-report kay Mayor at sa Dole. Puro daw kasi kami chismisan lang doon. Nagkatinginan kami ng mga miyembro ko. Nabastusan kami sa inasal ng matanda. Sasagutin ko na sana dahil hindi tama yung ginawa niya, pero inunahan ako ni Ate Esther na kapitbahay niya. Sinabihan siya kung bakit niya ginagawa yon, pero matapang pa nga yung matanda. Kung ano-ano nang pinagsasabing hindi maganda sa amin. Lalo na kay Ate Esther na taon-taon na lang daw ay nakakasali sa tupad kahit may trabaho naman ang mga anak. Nangatwiran si Ate Esther doon, pero sarado na ang isip ng matanda. Sinaway ko na lang si Ate Esther para matigil na. Pagkawalis namin ng ikinalat niya ay umalis na kami agad doon. Nung ma-assign uli kami doon ay ganoon na naman ang ginawa ng matanda. Kaya nung sumunod pang araw ay iniwasan na namin ang tapat ng bahay niya. Ang kaso ay inireport niya kami kay Mayor. Kaya napilitan kaming walisin ang mga sadya niyang ikinakalat. Pero nananadya ang salbahing matanda. Isang beses ay may kasama ng dumi ng bata sa diaper ang isinasaboy niya sa winawalis namin. Kaya hindi na nakatiis si Ate Esther at kinumpronta siya. Lumalabas na matindi pala ang inggit at galit niya kay Ate Esther dahil lagi na lang daw ito ang napipili para sa tupad at siya ay hindi. Day 8 ng pagwawalis. Napansin ko na hindi maubos-ubos ang mga maliliit na uod na winawalis namin. Nagsimula ang pagkarami-raming uod na yon sa tapat ng bahay ng matanda. Binuhusan na nga namin para maalis, pero kahit saan kami magwalis, meron at meron pa din. Kinikilabutan na ako kaya tinuntun ko kung saan ba talaga nanggagaling yon. Hanggang sa mapatingin ako kay Ate Esther na nakayuko at sige nang walis. Parang may kakaiba sa kanya, kaya nilapitan ko siya at nang hilakbot ako nang makita kong punong-puno ng mga uod ang likuran niya. Hindi lang pansin agad dahil puti din ang damit niya. Pero kapag nilapitan mo, ay akalain mong design ng damit yung kumpul-kumpul na mga uod. Napatakbo ako palayo. Naninindig ang balahibo ko. Yung kasama naming lalaki, kumuha siya ng plastik at pinagpagan yung damit ni Ate Esther. Pero nanlaki yung mata niya nang makita niyang hindi si damit nanggagaling yung mga uod, kundi lumalabas mismo sa balat ni Ate Esther. At saka lang nagtatarang si Ate Esther nang malamang may gumagapang sa kanya. Wala daw kasi talaga siyang nararamdaman. Hindi na natapos na Ate Esther ang pagtutupad niya dahil hindi na siya nakalabas ng bahay. Hindi na tumigil ang paglabas ng mga puting uod sa iba't ibang bahagi ng katawan niya, maging sa tenga, ilong at bibig, kaya hindi na siya nakakain. Pero sa halip na doktor ay sa albularyo siya dinala ng pamilya niya. Iisa kasi ang nasa isip namin noon. Binarang si Ate Esther at wala rin kaming ibang sospek kundi yung salbahing matanda na kapitbahay niya. Awang-awa kami sa kanya dahil walang makalapit at
Halos balutin na nga ng uod ang buong katawan niya. Matagal ding nagdusa si Ate Esther sa kalagayan niya bago siya tuluyang napagaling. Samantala, nakaalis na yung matanda at umuwi daw ng probinsya. Akalain mo, yung natupad nga yung simpleng pangarap ng tao na makapagwalis at kumita ng kaunti, yun pa ang naging kapalit. Iba talaga ang nagagawa ng inggit sa tao, handang makasakit at pumatay. Ako po si Berna. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang nangyari sa asawa ng katrabaho kong si Kuya Onad. Dito din po sila nakatira sa Tacloban. Sa government po kami nagtatrabaho. Si Kuya Omeng ay maintenance doon at ang asawa niya po ay isang teacher sa public school dito sa Tacloban. Wala pa din silang anak noon. Maayos naman ang buhay ng mag-asawa, kaya walang may alam na mangyayari sa kanila ang bagay na yon. Mabait din ang asawa ni Kuya Onad, kaya nagtataka kami kung bakit sinapit niya iyon. Pagka-uwi raw noon ni Kuya Omeng sa bahay nila ay naabutan niya ang asawa niya na nagsusuka sa may kusina at namimilipit sa sakit ng tiyan. Masama daw ang pakiramdam niya kaya napilitan siyang mag-half day sa school. Ang sabi ni Kuya Onad, baka may nakain lang daw kaya ganun ang nangyari sa asawa niya. Kaya pinainom niya na lang ng maligamgam na tubig at dinala na niya sa kwarto para makapagpahinga. Bago raw makatulog ang asawa ni Kuya Onad, ay may naikwento siyang nakaalitan niyang magulang sa school. Napagalitan daw ng asawa ni Kuya Onad ang estudyante niyang lalaki dahil nagkating klases. Nagsumbong naman ang bata sa nanay at sinugod ang asawa ni Kuya Onad sa school. Pinagsalitaan daw ng masama ang asawa ni Kuya Onad. Medyo may edad na rin ang nanay ng estudyante. Noong una ay hindi nila pinag-isipan ng ganon hanggang sa umuwi ngang masakit ang tiyan ng asawa ni Kuya Onad at sumusuka kaya nag-half day sa klase. Hindi pa rin daw tumigil ang pagsakit ng tiyan ng asawa ni Kuya Onad at ang nakakapanindig balahibo pa daw ay nang mag-iba na ang kulay ng sinusuka ng asawa niya. Naging kulay itim na raw yon na parang amoy imburnal. Bukod pa doon ay nakakarinig sila palagi ng mga tunog ng mga palaka, bagay na pinagtatakhan nila. Dahil simula lumipat sila doon ay ngayon lang sila nakadinig ng mga palaka. Hanggang sa maramdaman na rin ng asawa ni Kuya Onad na parang may gumagalaw sa loob ng tiyan niya at nagtatalunan. Takot na takot daw ang asawa ni Kuya Onad ng oras na yon at hindi nila alam ang gagawin dahil tama ang hinala nila na sa tiyan ng asawa niya nang gagaling ang tunog ng mga palaka. Lumaki din ang tiyan ng asawa ni Kuya Onad na akala mo ay 4 na buwang buntis. Pero imposibleng mangyari yun dahil may problema siya sa matres. Ilang araw pa simula mangyari yon sa asawa ni Kuya Onad ay hindi na siya makapasok sa school. Biglaan din ang pagbagsak ng katawan niya pero ang tiyan niya ay nanatiling malaki. Nahihirapan din daw makatulog sa gabi at nahirapang huminga. Wala man daw sakit ang asawa ni Kuya Onad. Bigla lang daw yung nangyari sa kanya simula nang magkasagutan sila ng nanay ng estudyante niya. Naapektuhan na din ang trabaho ni Kuya Onad dahil siya lang ang nagbabantay sa asawa niya dahil ang mga kamag-anak nila ay nasa ibang lugar. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang namin na namatay na ang asawa ni Kuya Onad. Dinala daw niya iyon sa albularyo at nalaman nga na may sumalbahe sa asawa niya. Ang sabi daw ng albularyo, dapat daw sa simula pa lang ay dinala na sa kanya para naagapan ang pwedeng mangyari. At nalaman din na
Ang sumalbahe dito ay isang babae at isa lang ang naisip nila. At yun ang nakasagutang nanay ng asawa ni Kuya Onad. Gumamit daw ng mga palaka para gawin ang pambabarang. Sa araw din ng burol ng asawa ni Kuya Onad ay nakita nila na may mga maliit na palaka sa loob ng kabaong nito. Kaya binuksan nila iyon para makalabas. Nadepress din si Kuya Onad dahil sa nangyari sa asawa niya. Matagal din siya bago nakabalik sa trabaho at umuwi muna siya sa mga magulang niya sa Cebu. Hindi na rin nagawang gumanti pa ni Kuya Onad sa gumawa nun sa asawa niya at ipinagpasa Diyos na lang niya ang mga nangyari. Hindi na rin naman daw pumasok ang estudyanteng napagalitan ng asawa niya at lumipat na ng paaralan. Kaya alam na nila kung sino ang may gawa ng pambabarang. Magandang gabi po. Ako po si Krisa. Nakatira po ako dito sa Marikina. Pero ang ikukwento ko po sa inyo ay ang naging karanasan ko nung nagbakasyon ako sa probinsya ng lola ko sa Nueva Ecija. High school pa lang po ako nung nangyari yon at ngayon po ay kasalukuyan na akong nasa college at malapit na ang graduate. Umuwi ako noon sa probinsya para bisitahin ang lola ko na nag-alaga sa akin nung bata pa ako. Marunong naman na akong bumiyahe noon, kaya ako na lang mag-isa ang nagpunta dahil may mga trabaho sina mama. Sinundo na lang ako ni tita sa may terminal. Si tita lang ang kasama ni lola sa bahay. Malakas pa naman si lola pero kailangan niya pa rin ng makakasama. Tuwang-tuwa si lola nang magbakasyon ako sa bahay nila. Nang dumating ako sa bahay nila lola, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin sa paligid. Maya-maya lang ay nakita ko na ang kababata kong si Jane. Nakangiti siya habang papalapit sa akin, kaya niyakap ko siya. Pero pakiramdam ko ay may nakatingin pa rin sa akin. Kaya ginala ko ang mata ko at nakita ko ang isang babaeng nakabalabal ng itim na sa may labas ng bakod ni lola. Hindi ko na nga lang pinansin at baka napadaan lang siya. Natatandaan ko pa noon, linggo ng umaga nung utusan ako ni lola na pumunta ng palengke para bumili ng ulam namin para sa tanghalian. Kasama ko noon si Jane. Habang pumipili ako ng kamatis, ay nakita ko na naman ang babae na nasa labas ng bakuran ni lola nung nakaraan. Pero sa pagkakataong yun ay masama ang tingin sa amin ni Jane at hindi ko rin maipaliwanag kung bakit siya ganun at wala pa naman akong nakakaaway sa lugar na yon. At isa pa, hindi ko siya kilala. Nang makauwi na kami ni Jane, maya-maya lang nakita ulit namin yung babaeng masama ang tingin sa amin. Pero pumunta na siya sa mismong bahay ni lola at may dala siyang ulam na nilagang baboy. Parang maamong tupa siya ng mga oras na yon. Ang sabi ni lola, bago lang daw na kapitbahay iyon. Kaya siguro nagbigay ng ulam. At dahil paborito ko ang nilaga, ay ako lang ang kumain nun. Bawal din kasi kay lola ang baboy. At wala rin naman si tita dahil nagpunta siya sa bayan. Kinagabihan nun, pagkatapos ko ng gawain ay nagpunta na ako sa kwarto namin ni lola. Nauna na akong matulog sa kanya dahil nanonood pa siya ng teleserye. Maya-maya pa ay nakatulog na pala ako at napaginipan ang babaeng yun na may isinusubong mga ipis sa bibig ko. Sigaw daw ako ng sigaw at panayang iyak hanggang sa magising ako sa pagyugyog sa akin ni lola. Narinig daw niya akong sumisigaw kaya pumasok siya sa kwarto. Saka ko naramdaman na masakit ang tiyan ko. Yung pakiramdam na gusto kong pumunta ng banyo pero wala namang lumalabas pag nandoon na ako. Napakapit na ako kay lola dahil sa sobrang sakit nun.
At naalala ko ang panaginip ko at ikinuwento ko kay Lola yon. Kumuha naman ng maligamgam na tubig si Lola para ipainom sa akin. Nang maya-maya ay bigla na akong sumuka ng kulay berde. Naisip nila Lola na baka may kumukulam daw sa akin dahil uso nga sa lugar nila ang ganon, lalo na ang bagong dating lang sa isang lugar. Nasa kalagitnaan noon ng gabi nang puntahan nila Lola ang manggagamot na kakilala niya doon. Naiwan ako na kasama si Jane. Nagpresenta kasi siya na doon sa bahay ni Lola matulog para mabantayan ako. Nang dumating ang manggagamot ay nalaman nga na kinukulam ako at ang ulam daw na ibinigay sa amin ang naging daan para sumakit ang tiyan ko at magsuka. Binigyan ako ng halamang gamot ng albularyo. Kahit hindi maganda ang lasa ay ininom ko yon at kinabukasan naman ay umayos na ang pakiramdam ko. Galit naman na pinuntahan nila Lola ang babaeng yon. Noong una ay tinatanggi niya na siya ang may gawa ng pagkulam sa akin. Pero inamin niya din bandang huli. Parang may diferensya din pala sa pag-iisip ang babae at kung sino lang ang gusto niyang gawan ng pangungulam ay gagawan niya. Kaya nagpa siya ang mga tao doon na ipetisyon na lang siya at paalisin sa lugar para wala na rin siyang magambalang ibang tao. Hello po, ako po si Janessa. Ang isi-share ko po sa inyo ay ang karanasan ng tatay ng boyfriend ko. Taong 2018 po yun nangyari sa probinsya nila sa Bicol. Ang kwento po ng boyfriend ko, ang tatay niya ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya bilang janitor. Palakaibigan daw yun at masayahing tao at mapagbigay din. Kaya wala naman siyang alam na pwedeng makaaway ng tatay niya. Masipag magtrabaho ang tatay niya at walang reklamo sa bawat pinapagawa sa kanya. Kaya naman madali siyang na-promote bilang supervisor. Nang ma-promote ang tatay ng boyfriend ko, ay may isa pa raw na janitor ang umaasa na siya ang ma-promote bilang supervisor ng mga janitor. Kahit mas matagal siya sa trabaho ay hindi naman niya deserve yun dahil masyadong reklamador at palaasa sa katrabaho. Kaya hindi sa kanya ibinigay ng boss nila ang promotion. Marami na rin daw ang nakaaway nun, kahit sa mga dati pang pinasukan na trabaho. Desperado daw yun at galit na nagreklamo sa boss nila na bakit hindi siya ang nabigyan ng promotion, kundi ang tatay ng boyfriend ko ang naging supervisor. Umalis na daw yun bigla at nagbanta pa na hindi nila magugustuhan ang gagawin niya. Noong una ay nabahala sila dahil baka kung anong gawin ang katrabaho niya sa kanila na panggugulo o di kaya ay abangan sa labas ang tatay ng boyfriend ko at bugbugin. Pero ilang araw na ang nakalipas ay hindi na nagpakita iyon sa trabaho, kaya nakampante na daw sila na wala nang mangyayari. Hanggang sa isang araw, habang nasa trabaho daw ang tatay ng boyfriend ko, ay nakaramdam siya ng sobrang sakit ng katawan, pati na ang ulo na parang may tumutusok daw sa mga katawan niya na mga karayom. Kaya nagpaalam daw yon sa boss nila para makauwi ng maaga. Nang makauwi daw sa bahay ang tatay ng boyfriend ko, ay doon na daw siya sumuka dahil sa sakit ng ulo. Nanlalamig at parang mahihimatay daw ang pakiramdam. Ang akala daw nila ay tumaas lang ang presyon ng tatay niya. Pero nang pinakuhanan ng blood pressure ay normal naman. At ang ipinagtataka daw nila ay kung bakit may mga kasamang maliliit na uod sa isinuka ng tatay niya. Kaya nag-isip na ang nanay ng boyfriend ko na baka binabarang ang asawa niya dahil naniniwala din sila sa mga gumagawa ng ganon. Kaya pinuntahan daw noon ang kakilalang mambabarang din at nanggagamot.
Pinapunta na lang iyon ng nanay ng boyfriend ko sa bahay nila dahil hindi na makalakad ang tatay ng boyfriend ko dahil sa sakit ng ulo at katawan. Nang umpisahang gamutin ang tatay ng boyfriend ko, ay nalaman agad na ang katrabaho niya ang gumawa nun. Nang dahil sa inggit nga raw kaya ginawang ipabarang ang tatay ng boyfriend ko. Mga 2 araw din ang nangyaring panggagamot sa tatay ng boyfriend ko dahil masyadong malakas daw ang bumarang sa kanya. Habang ginagamot daw ang tatay ng boyfriend ko, ay may mga lumalabas na maliliit na uod sa tiyan niya. Hanggang sa mawala na rin naman unti-unti at binigyan siya ng pangontra dito. Nagpasalamat din sila dahil kahit paano ay bumalik na sa dati ang pakiramdam ng tatay nila. Hindi na din daw gumanti pa ang mambabarang sa gumawa nun sa tatay ng boyfriend ko dahil ayaw na ng pamilya at ipinagpasa Diyos na lamang nila ang lahat. Nakabalik na din naman noon sa trabaho ang tatay ng boyfriend ko, pero ang boss nila na nagbigay ng promotion ay hindi nakaligtas dahil mas matindi daw ang ginawa dito. Halos lahat ng katawan noon ay may mga lumabas na mga insekto. Pinalaki ang tiyan at sobra ang binagsak ng katawan. Dinala nila iyon sa hospital pero namatay din yun kalaunan. Hindi kasi sila naniniwala sa mga barang at kulam, kaya ganun ang nangyari. Ipinagpamisa din ng pamilya ng boyfriend ko ang nangyari sa tatay nila. Hindi na muling bumalik pa ang kasamahan ng tatay niya sa trabaho. At ang huling balita daw ay umalis na sa lugar nila iyon at bumalik na sa Siquijor. Good morning po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Desa. Taga dito ako sa Bacolod. Gusto ko lang din po ibahagi sa inyo ang personal experience ko noong 2017 dito sa Bacolod din. Ang bahay namin ay malayo sa bayan. Kailangan pang sumakay ng tricycle. Marami naman kaming kapitbahay pero ang mga nakapaligid sa amin ay mga palayan at taniman ng gulay. Kapag nagbebenta kami ng mga naani naming mga gulay, saka kami bumababa ng bayan. Taong 2017 noon, nang may bagong lipat sa lugar namin na isang babae. May malaking balat siya sa mukha niya na tinatakpan niya ng kalahating parte ng buhok. Sa dulo siya ng barangay nakatira at napapansin namin na mag-isa lang siya doon. Maayos naman ang bahay noon na may taniman din ng mga gulay. Simula nang lumipat daw ang babae sa lugar namin, ay napapansin ni Mama na palaging nasa harap ng bahay namin, lalo na kapag malapit nang magdilim. Ang sabi pa ni Mama, hindi niya daw alam kung gustong makipagkaibigan sa amin o may masamang balak. Isang beses noon ay pumunta yung babae sa amin at kaming magkapatid lang ang nasa bahay dahil nagbenta sila Mama ng mga gulay sa bayan. May dalang kakaning biko ang babae. Pinapasok ko naman siya sa bahay pero ayaw niya dahil aalis din naman daw siya agad. Ang pinagtaka ko lang ay panay tingin niya sa akin habang isinasalin ko ang biko sa pinggan namin para maisauli ko na din ang lalagyan niya. Nang isoli ko na ang lalagyan, ay bigla niya akong sinabihan na maganda ang mukha ko. Nahihiya man pero nagpasalamat na rin ako sa sinabi niya at umalis na siya. Nang makaalis na siya, ay binalikan ko ang biko na nasa lamesa. Mukha namang masarap dahil maraming latik sa ibabaw niya, kaya tinikman ko na. Gusto lang niya sigurong makipagkaibigan sa amin. Kaya palagi siyang nasa labas ng bahay namin at parang nagmamasid. Matapos kong kumain, ay biglang dumating sila Mama at inalok ko sila sa binigay na biko ng babae. Pero ayaw ni Mama dahil kakakain lang daw nila sa bayan bago sila umuwi. Gabi na noon, habang nasa kwarto ako at
gumagawa ng assignment ay parang bigla akong nahilo at sumakit ang tiyan ko. Kaya tinawag ko si mama na nanunood ng TV. Maya-maya pa ay parang naninigas na ang tiyan ko at halos hindi na ako makahinga. Kaya dinala na ako nila mama sa ospital. Nang makarating na kami sa ospital ay agad akong kinuhanan ng laboratory at tinignan ng mga doktor. Pero nang lumabas ang resulta ay normal naman ang lahat ng findings sa akin. Kaya in-ultrasound ako para malaman kung bakit naninigas ang tiyan ko na halos hindi ako makahinga. Pero nang matapos ang ultrasound ko ay walang kahit anong nakitang abnormalidad sa tiyan ko. Kaya binigyan na lang ako ng gamot ng doktor at pinauwi na kami. Nang nasa bahay na kami ay medyo nabawasan na ang sakit ng tiyan ko, pati ang pagkahilo ko. Pero kinabukasan ay nagulat na lang ako nang biglang lumaki ang tiyan ko. Samantalang hindi naman ako nakakain bago ako matulog. Natakot ako ng oras na yon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Pati sina mama ay natatakot na rin at nagtataka dahil bigla lang naman daw ang nangyari sa akin. Nang minsang dumalaw sa akin ang ninang ko ay tinanong niya ako kung may nakaaway daw ba ako bago mangyari sa akin. Itinanggi ko naman yun dahil wala naman talaga akong nakakaaway at tinanong pa niya kung ano pa ang mga naramdaman ko. Pagkatapos noon ay sinabi ng ninang ko sa mama ko na kung dalhin daw kaya ako sa albularyo sa bayan dahil baka may kumukulam sa akin. Hindi naman nagdalawang isip sina mama na dalhin ako sa albularyo. Nang makarating na kami sa albularyo ay tinawas niya agad ako gamit ang kandila na ipinahid niya muna sa tiyan ko bago niya tunawin. Nang matapos na ang pagtawas ay may ipinakita siya sa amin na hugis ng isang babae na may itim na balat sa muka at yun daw ang kumulam sa akin na idinaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain dahil naiinggit daw yun sa mukha ko. Kahit daw wala akong ginagawang masama sa kanya ay may ganun daw talagang mga tao. Nakontra naman ng manggagamot ang kulam na inilagay sa akin at pag uwi namin ng bahay ay guminhawa na ang pakiramdam ko at unti-unti na din lumiliit ang tiyan ko. Sinugod naman ng mga tita ko ang babaeng yun pero wala na siya sa bahay at nakakandado na din ang pinto niya. Hindi na namin malaman kung nasaan iyon nagpunta. Pero may nakakita raw na sa kabilang bayan lang lumipat. Mabuti na lang at bumalik na ako sa dati. At sa susunod, mag-iingat na rin ako sa mga magbibigay sa akin ng mga pagkain o kahit sinong makakasalamuha ko. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Mary Rose. May nangyari po sa tita ko. Mga 7 taon na ang nakakaraan. Itago na lang po natin siya sa pangalang Minda. Si Tita Minda ay masipag at matalino. Noon pa man ay gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo. Kaya lang marami ang humahadlang. Katulad na lang ng wala siyang lakas ng loob na gawin mag-isa lang o di kaya ay hindi pa sapat ang naipon niyang pera para makapagtayo ng negosyo. Biyuda na din kasi si Tita Minda. Namatay ang asawa niya sa isang aksidente nang hindi sila nagkakaanak. Hanggang sa isang araw, naikwento niya sa kaibigan niya ang balak niyang ipatayong negosyo. Naging interesado naman ang kaibigan niya sa balak ni Tita Minda at nagsabi siya na gusto niyang maging kasosyo ni Tita Minda dahil may tiwala naman sila sa isa't isa. Kaya sinimulan na rin nilang magplano. Lahat ng naipon ni Tita Minda ay pinasok niya sa bagong negosyo. Pinagsabihan din siya ni Mama na maging maingat sa kasosyo niya. Pero hindi siya nakinig. Mga ilang buwan din ang lumipas
nang maipagawa na ang maliit na restaurant nila tita. Malapit lang din sa lugar namin yon. Naging maayos naman ang lahat. Maraming kumakain sa restaurant nila Tita Minda at lumaki rin ang kita nila bawat buwan. Pero nang dahil na rin sa malaking perang natatamasa nila Tita Minda at ng kaibigan niya, ay nasira din ang pagkakaibigan nilang dalawa. Nagkaroon ng away ang dalawa at ng mga panahong iyon ay napapansin din namin ang pagbabago sa katawan ni Tita Minda. Unti-unti siyang pumapayat hanggang sa halos butot balat na lang siya at hindi mo na rin makikilala ang dating itsura niya. Sobra kaming nag-alala sa nangyayari sa kanya. Kaya lumuwas kami ng Maynila para maipagamot si tita. Pero kahit mga espesyalista ay walang makitang sakit sa tita ko. Pinauwi na rin siya ng mga doktor kaya hindi na din namin alam ang gagawin ng mga panahong yon. Nag-aalala na rin si mama na panganay na kapatid ni Tita Minda. Ilang araw lang din ang lumipas ay nagkaroon naman ng maliit na bukol sa katawan ang tita ko. Na kapag lumilipas ang mga araw ay lumalaki na parang may tubig sa loob. Pahirap ng pahirap ang kalagayan ni Tita Minda dahil hindi na rin siya makatayo ng maayos dahil na rin sa mga bukol niya. Hanggang sa isang araw na lang ay natagpuan namin na wala na siyang buhay sa kwarto niya. At ang mas pinagtaka namin at kinatakot ay ang paglabas ng insekto sa mga bukol ni Tita Minda. Napaiyak na lang si mama habang nakikita ang mga naglalabasan na insekto dahil tama ang hinala niya na nabarang si Tita Minda at hindi namin nadala sa albularyo dahil hindi naniniwala doon ang Tita Minda ko. Ayaw niyang magpadala nung sinabihan ni mama. Sa pagkawala ni Tita Minda ay ang kaibigan na niya ang namahala sa restaurant nila at siya rin ang pinag-iisipan namin na gumawa nun sa tita ko. Kahit pa dumalaw naman siya nung nakaburol si Tita Minda. Hindi na rin kami nag-aksaya pa ng oras para ipaglaban ang hatian nila ni tita sa restaurant. At dahil kung siya talaga ang gumawa nun kay Tita Minda, hindi din malayong gawin niya sa amin ng pangbabarang dahil sa kasakiman niya sa pera. Kaya ipinagpasa Diyos na lang namin ang nangyari sa Tita Minda ko. Nabalitaan na lang din namin na unti-unting nalugi ang restaurant hanggang sa tuluyang magsara.